Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, tuwan-tuwa kayo sa bigyan ng jacket, ha? Kayo na po magbigay ng jacket. Nakakatuwa pong makita na sila po ay nagkakaisang puso na umawit at maglingkod sa Diyos. Panalangin niyo patuloy mga workers po natin. Alam naman po natin na medyo hindi po madali at hindi magaan ang labanan sa usapan po ng buhay sa gawain. So let us pray for them. Make sure na included sila sa inyong prayer list. Okay, this time, dadako na tayo sa Baptist favorite. Ano ba itsura ng mga kakain ng mga paborito nila? Mukha bang mga inapi? Mukha bang kawawa? Di ba? Pagkakakain ka ng paborito mo, actually, nung kamakailan, nagulat ako, hinainan ako sa bahay, lobster! Wow! Alam niyo ba yung pagod na pagod ako, pero nung hinain na po yung lobster, kitang-kita po nila reaction ko. Kaya ko po sinasabi to para maka-lobster uli po tayo. Ang sarap, pagkakakain ka ng paborito mo, tama po? So, syempre po, bilang mga Kristiyano, kung may paborito tayo, salita ng Diyos yan. Kaya dapat nakikita sa ating pong appearance, yung ating pong enjoyment na makakakain ulit tayo ng ating paborito. Amen? By the way, yung mga kapatiran po natin, nakasama natin sa online, welcome po at salamat sa patuloy niyong pakikisama po sa atin. Ano po? Sa mga members naman po na nasa online, so binabati ko rin po kayo, pero kung kaya po nyo nandito at nasa online kayo, medyo ibang kwento pa rin po yun. Kaya hanggat kaya nyo po, pilitin nyo pong nasa bahay panambahan po tayo. 2 Timothy chapter 3 please. Babasahin po natin ang mga nasa huling bahagi po ng chapter na ito, verses 10 to 17. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 17. Alam ko po na somehow, meron na po kayong idea sa laman ng chapter na ito. Maaalala nyo po na ito ay ang pagbibigay ni Apostol Pablo ng babala. And at the same time, paalala kay Timothy patungkol po sa mga huling araw, patungkol po sa mapanganib na panahon. At dito po tayo, mga kapatid, tutungtong sa ating pag-aaral. At ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa kanya. At masasabi po natin na ito ay isa sa personal and pastoral epistles na isinulat po ni Apostle Paul. Kaya usapang magtatay. Usapan po ng nag-disciple sa dinisciple. Usapan po ng tagapanguna sa kanyang pinangunahan. At ganito po ang ating pong mababasa mula po verse number 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came out to be at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Ama, aming Diyos na banal, sa gabing ito muli po kaming lumalapit sa luklukan ng iyong habag at biyaya upang kami po'y magtamo ng iyong paglingap. We are here, Lord, to listen to thy word. May you talk to us once again. And please, Lord, gamitin mo po ako upang magbigay ng kalakasan, encouragement sa bawat isa.
Liwanagan mo po kami sa pamagitan ng iyong salita, o aming Ama. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang mga kapatiran po namin na marahil nasa daan pa lamang po patungo po dito sa aming panambahan. At ang bawat isang nandirito na dakilang Diyos, nawa ang aming buong atensyon ay maibigay po namin sa iyo, na hindi po kami magpapa-istorbo, dakilang Diyos, kundi tututok po kami sa pakikinig ng iyong salita. Minsan pa, O Diyos, sa iyo po ang aking pagtitiwala, kapuspusan po ng Banal na Espiritu ang igawad mo sa akin. Lahiran mo po ng iyong mapagpalang langis ang aking mga labi upang lumabas sa bibig na ito ang mga salita na dapat marinig ng iyong mga anak. Minsan pa, O Diyos, pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Matapos po na si Apostol Pablo ay magbigay ng masasabi nating paalala patungkol po sa panganib ng huling mga panahong ito, kinausap po niya si Timothy na ang sabi po niya, "But thou hast fully known my doctrine." After po, nasabihin niya, ito ang panganib ng mga huling panahon. Ito ang magiging ugali ng mga tao. Ito ang magiging direksyon ng tao. Ito ang magiging anyo at masasabi nating takbo at lakad ng tao. Pero ang sabi po niya, pero alam mo, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, faith, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me." What I would like to share with you tonight is about the confidence of a godly leader. Yung po bang kumpiyansa, yung pinangahawakan ng isang makadiyos na tagapanguna. Pwede pong, as you listen to this message, pwede pong gawin nyo pong sabihin nating eksaktong kalagayan natin bilang mga pinangungunahan sa nangunguna sa inyo. Pwede rin po na bilang mga discipler, ito po ay maging challenge po sa atin kung tayo po ay makikipag-usap sa ating mga dinidisipulo. Ako bilang pastor sa inyo na aking pinagpapastoran. Ako bilang pastor sa mga Timoteo sa church na ito. Ako bilang pastor sa mga inaalagaan sa church na ito. Sa pastoral staff natin, sa preachers natin, sa deacons natin, sa key people natin, o sa members natin sa pangkalahatan. Ano po ba ang kumpiyansa dapat ng leader? Kailan po ang isang tagapanguna o ang isang discipler ay mawawalan ng tinatawag nating kumpiyansa? Ito po ay masasagot sa pamagitan po ng ating magiging pagtalakay ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin at kinuha ko na lamang po yung eksaktong talata na pagkukunan ng ating mga puntos patungkol po sa makikita natin kay Apostol Pablo in particular kung gaano siya kakonfidente na nagsalita at nagsabi sa kanyang anak sa pananampalataya patungkol sa mga bagay na ito. Yes! Merong matitinding persecution. Yes, ito yung mangyayari sa mga huling panahon. Nahandyan ang mga lihis na lakad ng tao. Nahandyan ang anyo ng kabanalan pero wala ang kapangyarihan. Nahandyan ang masasabi natin talagang mga katulad ni Jannes and Jambres na talagang humarap kay Moses, nakipaglaban kay Moses. Nahandyan ang maraming negatibong bagay. Pero sabi niya, "But thou hast fully known my doctrine." Manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Ilang mga bagay po, mga kapatid. Again, our message for tonight, the confidence of a godly leader. Number one, his teachings. His teachings. Kung meron pong masasabi po nating pangahas o pinanghahawakan, ang isang makadiyos na tagapanguna, ito po ay ang kanyang katuruan. Okay? At hindi po lingid sa kaalaman po natin na si Apostol Pablo, ang kanyang turo ay ang turo ng salita ng Diyos.
Kaya nung sinabihan niya si Timothy, oo, ganyan ang paligid natin, oo, ganyan kapanganib ang panahon natin, pero alam mo ang ating turo. Amen? In fact, personal, ang sabi niya, but thou hast fully known my doctrine. Isang bagay po na po pwedeng panghawakan po natin ay ang turo na atin pong ipinapangaral. Di ba? Pagka sa teaching tayo nagkamali, malaking problema po yan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang kalagayan, ano man ang panganib, ang sasabihin ko po sa inyo, ang mahalaga yung katiyakan natin sa ating katuruan. So when the Apostle Paul said, but thou hast fully known my doctrine, maliwanag po yan na sa 2 Timothy chapter 3, verse number 16, ang sabi niya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Alam natin ang mga early believers, sila'y nanatiling matibay sa doktrina ng mga apostol. Ito po ang dahilan kung bakit ang bawat miyembro ay dapat ma-challenge na tayo po'y magpahalaga sa aral. Mga kapatid, importante po ang teaching. Di ba? Ang teaching po ang isa sa po pwedeng magbigay ng kumpiyansa sa atin. And we can notice that in the life of the Apostle Paul that one of his confidence, mga kapatid, ay ang kanyang tinatayuan, yung pangangaral at yung kanyang aral na tinanggap. So yun ang sinabi niya kay Timothy. Pero alam mo yung aral ko, di ba? Alam mong lubos ang aral ko. Lubos na alam mo ang aral na ating pong pinangahawakan. Mga kapatid, kung ikaw ay nagdi-disciple, make sure na yung dinidisciple mo ang isa sa po pwedeng maging confident mo sa iyong pangangalaga sa Kanya, yung aral na daladala mo. Ako bilang pastor ninyo, wala akong ibang pinangahawakan kundi yung aral na ating pong tinatayuan. Diba? At yan po nagmamanifest, mga kapatid. Diba? Sa usapan ng pangangaral, alam mo kung sino yung hindi nag-aral. Alam mo kung sino po yung empty. Alam mo kung sino po yung hindi naintindihan yung kanyang sinasabi. Mga kapatid, ano ba ang panglaban natin sa mga huling panahong ito? So the confidence of a godly leader, number 1, his teachings. Number 2, his testimony. Diba? But thou hast fully known my doctrine, and then, manner of life. So, importante po, mga kapatid, na ang isang pastor ay mayroong patotoo, yung isang leader ay mayroong patotoo, at yun po ang isang dahilan kung bakit ang leader, kung bakit siya confidently pwedeng magturo, dahil po pwedeng nakikita yan sa kanyang buhay. Usapan ng kasigasigan, usapan po ng tinatawag nating katapatan, usapan po ng masasabi nating dedication, or yung maging pamumuhay. So it is very important for us to somehow consider the manner of life of your leader. Amen? Kaya yun po ang isang bagay na po pwede pong maobserbahan ninyo na kapag ka po ang leader hindi konfidente, baka merong bagay na po pwede mong masasabi nating ipula sa kanya. Iba po kasi yung pinipintasan po siya, doon sa may kapintasan talaga siya. Diba? Iba po yun, mga kapatid. Kaya si Apostol Pablo po, who can question the teachings? I mean, the life of this man. Sino po pwedeng mag-question sa klase po ng pamumuhay ni Apostol Pablo? Kaya malakas ang loob niyang paalalahanan ng church. Mapapansin niyo po yan, hindi lang doon sa personal or pastoral epistle po niya. Sa mga churches, mga kapatid, mapapansin din po natin ang lagi-lagi paalala niya, ganito dapat mamumuhay ang Kristiyano, ganito tayo dapat lumakad, ganito ang dapat ating maging patotoo. Amen? So again, the context is about the perilous times. The context is about the dangers of these last days.
At dito sa mga mapanganib na panahong ito, ang isang pwede natin panghawakan ay kung ano ang mga itinuro ko sa inyo at ang aking naging pamumuhay. Amen? The confidence of a godly leader is his teachings. The confidence of the godly leader is his testimony. How about his purpose? This is about the task. Diba? Ang kanyang kumpiyansa, mga kapatid, yung pong task. Yung purpose kung bakit si Apostol Pablo po ay nangangaral. Yung purpose kung bakit siya po, mga kapatid, ay gumaganap nung kalooban ng Panginoon sapagkat yan ang atas ng Diyos, mga kapatid. Maliwanag po ito. Dapat alam ng pastor yung kanyang purpose. Hindi po pwedeng ikaw ang pastor, ikaw ang alagain ng mga miyembro. Hindi po pwedeng ako yung pastor nyo, ako yung masyado pong pabebe sa inyo. Hindi po pwede. Diba? At yun po ang isa sa kumpiyansa ni Apostol Pablo sapagkat alam niya yung kanyang purpose. At yun ang sinasabi niya. Ang sabi niya kay Timoteo, "But thou hast fully known my doctrine," yung turo ko. Thou hast fully known my manner of life, yung pamumuhay ko. Thou hast fully known my purpose, yung task, yung gawain ko, yung dahilan ko, kung bakit ako ibinigay sa inyo. Mga kapatid, that is always my prayer. Yung bang bilang pastor nyo, ang maramdaman nyo po, hindi po yung kamay na hahataw sa inyo, kundi bisig na yayakap sa inyo. Yung mga ngalaga sa inyo. Yung mag-iisip ng inyong spiritual welfare. Hindi po yung after sa kung ano makukuha sa inyo. Hindi po yung pastor na iisahan ang kanyang miyembro. Hindi po yung pastor na pagsasamantalahan ng kanyang miyembro. Mga kapatid, ipino-point out niya na alam nyo kung paano ko gumanap, kung ano yung purpose, kung bakit ako ibinigay sa inyo. And that is one thing na dapat klaro. Bakit ba nagbigay talaga ang Diyos ng pastor? Para maging Panginoon ng mga miyembro? Hindi ba? Sa pangit na salita, para pagsamantalahan ng mga miyembro? So, the Apostle Paul is very confident na sinabi niya yan kay Timothy, alam mo yung purpose ko. Diba? But thou hast fully known my doctrine, my manner of life. Okay? Ang sabi po niya, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Amen? So lahat ng yan, makikita po natin sa buhay ni Apostol Pablo. Kung paanong malinaw kay Apostol Pablo yung kanyang purpose. Ibig sabihin, the God-given task, the reason why God called him, the reason why the Lord put him into the ministry, the reason why the Lord give him to the people. Kung bakit ibinigay siya. Why the Lord gave him to the people. So yun yung sinasabi niya kay Timothy. Okay? Concerned po ito eh. Kasi, nasa delikadong panahon tayo, Timoteo, ha? Ganito mga lakad. Yung mga tao, magiging maibigin sa sarili, magiging maibigin sa salapi, magiging maibigin sa kalayawan. Yan ang mangyayari sa mga tao, mga walang katutubong pag-ibig. Di ba? Yung mga tao ay magiging maibigin sa salapi, walang galang sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, pagka po ipinunto natin, talagang nakakatakot. And you know what? We can also see na ito pong godly leader nagbigay ng pansin sa kanyang mga testings and trials. Tingnan niyo po ang sabi, mga kapatid, ng verse number 11 and 12. Verses 11 and 12. Ito yung kumpiyansa niya eh. Yung kanyang trials. Ang sabi niya, okay, persecutions, afflictions, kasi nanggaling po yan. Sa verse number 10, nakita nyo po, mahalaga na naiintindihan yan. Verse 11 po yan, meaning, ang pinanggalingan yan, verse number 10. Pagka hindi po yan ang pinanggalingan yan, mga kapatid, pwede nyo na po kung hindi pakinggan. Okay? Pero definido, yan pong verse 11, galing sa verse number 10.
na ang sabi po ng verse number 10, sa bandang huli po, long-suffering, charity, patience. Ang sabi po niya mga kapatid sa verse number 11, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. But out of them all, the Lord delivered me. In verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Bakit po binigyan ng emphasis ni Paul yan? Kasi minsan ito, ang drama natin sa buhay, ba't pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Ba't nararanasan ko to? Di po ba? Minsan ganun po yung mga tanong natin sa buhay eh. Ang sabi po, pag ikaw talaga nabuhay para sa Diyos, kaya iugnay nyo po yung testimony niya sa kung ano po yung mga testings and trials na nararanasan niya. Di ba? Ayaw natin ng persecution, ayaw natin ng masasabi nating attack of the devil, huwag kang mabuhay para sa Diyos. Pero kapag ka nabuhay ka para sa Diyos, i-expect natin na may mga atake po talaga ang kalaban. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo, Timoteo, alam mo yung mga pag-uusig ko, alam mo yung mga kahirapan ko, alam mo yung aking pagtitiis, alam mo yung aking pag-ibig, alam mo yung aking pagpapahinuhod, alam mo kung gaano katindi yung mga persecutions na naranasan ko at Iconium at Lystra. Kasi nga, ang sino mang mabubuhay para kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. So, yun ang isa pa sa kumpiyansa ni Pablo, yung kanyang testings and trials. Diba? Ito po, ang matinding kumpiyansa niya ay yung tiwala, yung kanyang masasabi nating trust. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, ang sabi niya, purpose, faith. Diba? At ang kanyang pinangahawakan, malinaw mga kapatid, at ito ang kumpiyansa niya, hindi lang po yung kanyang teachings, kundi yung kanyang teacher. Kasi ang tagapagturo ni Apostol Pablo ay ang salita ng Diyos. So yun ang kanyang trust. Ang tiwala niya, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pinangahawakan niya at ang pagkakatiwala niya ay ang salita ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa mga gawang mabuti. Kaya dito po makikita nyo mga kapatid, na sa lahat ng mga bagay na sinabi ni Pablo, ito po ay sa layunin na gusto niyang palakasin ang loob ni Timoteo. And you know what? Kristiyano po tayo eh. Wala pong masama na medyo tingnan po natin kung ano po ang mga po pwedeng makita po natin sa tagapanguna. Diba? Kung kayo po'y discipler at magiging Timothy kayo, magiging Paul kayo sa mga Timothy na inaalagaan nyo, ma-reach natin yung pong kalagayan na ito yung magiging kumpiyansa natin. Yung turo natin, yung patotoo natin, di po ba? Yung pong ating pong purpose, yung ating pong mga sakit, hirap, at yung ating pong trust. Ano po? And teacher. Kaya dito sa pinaka-bottom line ng lahat, sinasabi niya, kasi nung buksan niya sa verse number 1, sabi niya, dapat maalaman mo ito na sa mga huling panahon ay darating ang panahong mapanganib. Mga kapatid, sa panahong ito, isang bagay na dapat natin pong pag-isipan. Anong pwede natin panghawakan? And it is great, it is wonderful, it is good to see that in the life of the Apostle Paul, ang kanyang kumpiyansa ay nasa kanyang turo, nasa kanyang aral. Ano man ang mangyari sa mga huling panahong ito, ang mahalaga, alam natin ang ating turo. Amen? Yung ating pamumuhay at yung ating purpose. Mga kapatid, ngayong gabing ito, it is good to somehow consider the confidence of a godly leader. His teachings, okay?
His testimony. Mga kapatid, importante po yun, yung patotoo. His task, His trials, testings, and His trust. His teacher, the Holy Scripture, the Word of God. Yun po ang ating kumpiyansa. Kaya ngayong gabi ito, let us appreciate the Word of God and let us appreciate the leader, the man of God, our discipler, our teacher. Diba? Yun po ang dapat nating ma-appreciate sa buhay na ito. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa,